Kuya, ano pong name nyo? Erwin. Erwin. Shoutout kay Kuya Erwin sa pag-assist sa atin ng emission testing sa ating registration ng Ninja 650. Good day everyone. So today pupunta tayo sa LTO Capas para rehistro natin itong bike natin na si NEG Ninja 650. Mapapansin nyo sobrang dumi. Hindi ko pa napanin, siyempre tagulan ngayon, pero pipilit natin na marehistro siya today dahil second week of July ang kanyang registration. Alright, so cold start natin. Good morning neighbor, sorry. Masyado pa maaga. Wala tayong masyadong minodify sa kanya. Nilagyan lang natin ng mga accessories. Wala tayong pinalitan. Yung pinaka-pinalitan lang is yung actually nakuha ko na siyang ganyan, naka-cut delete. Then nagpalit lang tayo ng canister. Natin yung point of view natin. Nice. Habang nagpapainit, gawa na tayo ng ano natin. Check natin yung point of view. Oh, okay naman. Okay, so napainit na natin. Tayo mag-gloves na, pero magpapagas muna tayong konti. By the way, ito yung magiging first vlog ko ever. So unahin muna natin na ipakita magkano ang rehistro ng big bike. Lord, gabi niyo po sa biyahe ko ngayon. Kayo pong manguna, mag-ingat sa akin. Sana makauwi ako ligtas. Okay. Morning kuya. Papagas muna tayo today dahil 2 bar na lang ako. Dito tayo magpapagas muna ngayon. Unleaded 400. Ay, nag full tank na. Kaya pa. Kunti na lang, 20 pesos na lang. Wala na? Okay na yan? So na full tank siya, may 2 bar pa. Naging 387 ang payment natin. Kung mapapansin nyo, hindi tayo nag 95 kasi mahilig akong sumunod sa mga manual or guidelines. So nabasa ko for Ninja 650 hindi siya kailangan na 95 octane. Ang dun sa manual niya, at least ay ang nasa manual niya nakalagay talaga recommended is 91 octane. Okay na, sa'yo na lang Pangyosi. Thank you So ayos na natin side mirror. At diretso na tayo dun sa pupunta natin sa LTO Capas. So ano lang tayo today, chill ride utang LTO Capas. Hindi tayo mag-expressway kasi pag nag-expressway tayo siguro wala man 30 minutes nandun na tayo At kaya tayo maaga gumising today para try natin magbayan-bayan tapos mabagal lang dahil malapit lang yung pupuntahan natin. Try natin palayuin para makapagmotor tayo. Teka natin din nakapagmotor ngayon lang.
1 month yata na hindi ko nagamit ng motor na to dahil nga sa araw-araw na tag-ulan. And today kaya natin naisipan ni parehistro since wala tayong choice, mag-export na yung registration ng motor, kailangan natin siyang iparehistro. Kaya kung maiisip nyo bakit hindi ako nagparehistro dito sa Angeles, actually may LTO na malapit dun sa amin, pwede naman ako magparehistro dun since pwede rin naman magparehistro anywhere. Kaya natin napili dito sa Angeles, ay sa Capas Tarlac. Syempre para makapagmotor na mga layo-layo. And then hindi naman sa meron kasi akong tita na sa Capas Tarlac nagtatrabaho, pero hindi naman tayo magba-bypass ng kahit ano. So susunod tayo sa lahat ng proseso pagre-rehistro. Wala, naisipan ko lang na doon magparehistro sa tita ko kasi dati nung mga nakaraang buwan siya tumulong sa akin or nag-guide lang na how to transfer itong Ninja 650 transfer ownership sa pangalan ko since nabili ko lang siya sa second hand. At nabili natin siya kay V-Bikes Cafe dito sa Pandan, Angeles City, kay Sir Ton. Napakabait magbenta ng motor. Ay naku, ang traffic, ang aga-aga. Ito ang natin, Kalbaryo ngayong umagang to. Ang ganda pala dito, ganda na ng daan. Hindi ko alam anong tawag sa daan na yan eh. Ang tagal ko na dito nakatira sa Angeles City, pero hindi ko pa rin alam anong daan yan, tsaka saan ang dulo niyan, kung anong niyan, dulo niya. Ay naku, grabe yung traffic kung makita nyo. Free wheel lang tayo, konting gas lang. Pero pag nakalagpas tayo dito sa Balibago, okay naman na. Sana hoping na sana hindi ganito ka-traffic. Parang mas okay dun sa kabila. Nandito na tayo sa Astro Park. Tama ba? Astro Park. Alam ko ito yung Astro Park eh. Pag may design na ganyan yung pang Olympics. Grabe naman traffic to. Aga-aga. Grabe. Naka-backless si ate. Nakadaan na tayo sa main gate Balibago. Dito naman tayo dadaan sa perimeter na tinatawag. Gilid ng SM City Clark. Kumulan tayo ng hangin. Init eh. Grabe yung init, pawis na tayo dahil dun sa traffic na dinaanan natin. Ito yung isang pinaka gusto kong daanan dito papuntang Angeles or Clark na way. Galing ka ng north,
Kasi ano ang ganda ng daan, hindi pa traffic. Oras na 7:36, so 8 AM naman nag-open yung Papas LTO. Siguro mga sakto lang tayo dadating ko. Malapit lang kasi yun unless bag na traffic tayo no, sobra. Ayan kita nyo naman, sana ganito lahat ng daanan na dire-diretso lang, walang ganong traffic. Sarap magmotor. Ayan, tumalabas na si Haring Araw. Ay, traffic. Hindi, ano lang to, take your turn. Wait for our turn lang to Kasing mga kapwa rider natin na iba, mga biyasa na to mga to sa pagmumotor kaya kaya nila sumingit tayo matagal na rin man tayo nagmumotor pero sa lower CC lang. Ngayon sa higher CC this year lang. So number 1 rule, kailangan makauwi sa misis or sa asawa after ng ride. Safety first, ibig sabihin. Kung safety na ako mag-drive, ang nasa isip ko kailangan doble ingat or doble safety pa. Kaya hindi ako mahilig magsisingit, di ba, magtiis ako sa init or sa traffic. Basta hindi yung sobrang singit na alanganin na. May daan dito kasi nakadaan na ako dito nung nakaraan di ba? Meron. Teleport lang. Ay. Sir, pa Tarlac. Hindi, pag ganun sana ako Saan? Di ko po alam Diretso tas kaliwa. Kanan tapos diretso lang yon. Pinakadulo, kanan ulit, ang pinakadiretso lang kaliwa. May din po to, may katulog din po. Sige. Kagad niya po. Sige. Thank you. Okay, try natin dito naman doon sa sinabi niya. So, kanan daw dito. Tapos pinakadulo, kanan. Tapos diretso, kaliwa. Kaya natin saan tayo lalabas doon. Testing natin dito. Okay. Hindi ko alam anong lugar ito So, sundan natin. Ano sabi niya? Diretso, dulo, kanan. Tapos dulo ulit, kaliwa. Okay pala dito maganda yung daan. Ako, kahit laging itaas yung visor ko kasi nagpa-fog. Hindi ko alam bakit. Ito rin yung tatagos doon. Okay. Mas okay pala dito. Okay. Hindi na ako dadaan doon sa crossing ng Mabalacat na parang alam kong tradition na daanan. Saan yun? Bago mag-R. Pwede pala doon. So doon na ako dadaan mamayang pauwi. Kaya yung traffic naman, parang gusto ko tuloy mag-expressway. Yan na, may araw na. Na hindi yan. So
tuloy natin yung naisip nating magbayan-baya na ano, natingin sila kuya. Siyempre, bulabog tayo eh. Minsan ako rin naiingayan na eh. Pero ako, kahit na may sarili na ako ng bike, pag nakakita o nakarinig or nakakita ako ng motor, kahit higher or lower CC tas maganda sa paningin ko talagang hinahabol ko ng tingin eh. Pero sa mga higher CC, pag nakarinig ako, lalo na pag inline 4, hahabulin ko talaga. At kung may chance na makausap ko sila, nagpapabomba talaga ako. Sesenyas ako ng bombang ganon. So, parang alam mo yung music to my ears talaga ang tunog ng motor o vehicle. Sa kotse, mahilig din naman ako sa sasakyan. Yun nga lang, mas mahilig ako sa motor. Okay, so ito yata yung ano eh, alam ko ito yung Sivera. Ayun ko mali. Parang kay Tabon nakita ko nakasulat eh. So Bamban tapos Kapas. Hangin lang. Hindi talaga ako mahilig magbilis-bilis sa motor. Tamang pahangin lang. Ganito lang madalas ang takbuhan ko. Kahit sa expressway or kahit freeway, chill rider lang talaga ako. Ito yung Bamban Bridge ba? Oo, alam ko ito yung Bamban Bridge eh. Kasi papasok na tayo ng Bamban. Sana makakita tayo ng masarap na kainan doon ng almusal. Di ba tayo nag-breakfast eh? Ay, 2 kilometers, Kapas na tayo. Ang bilis, di ba? NGAC, New Clark City, Kapas. Makakalimutan ko yung gear natin Wala, syempre bago pa tayo. So kung may mga tips kayo sa tamang pagmumotor o pag-gear, comment nyo lang kung anong pwede nyong maituro sa akin or ma-share. Ayun, dahil bago pa tayo sa pagmumotor. Meron ako napanood, hindi ko lang alam kung tama or 100% ganun ba yung recommended. Kasi ang sabi niya, ginagamit ding parang isa sa ginagamit din na preno sa mga big bikes or higher CC is yung engine brake. Pero nung ginagamit ko siya, parang hindi ko alam kung tama yung paggamit ko kasi parang high rev, tapos syempre may makikita mo yung distance mo na magpepreno ka, kailangan mo mag-engine brake. Tapos parang anong nangyayari, parang ang lakas nung pagbaba nung engine. Hindi ko alam kung healthy ba sa engine yun o parang ganito. Kunyari tataas ako ganyan. Ayun parang ganon. May isa pa akong nabasa or napanood na video, which is ang sabi naman niya, ginagamit naman daw yung engine brake doon or talaga, pero sa tamang paggamit. At yung nakita ko, sabay yung rev ng throttle, tsaka clutch, tsaka downshift. So yung tatlong yun sabay-sabay. Parang ganito. Teka. Eto, mag-downshift tayo dito. Sabay-sabay yung clutch, rev, tsaka downshift. Yung ganun. Ganun yung recommended niya na pag downshift. Ewan ko kung sabay ba talaga yung ginagawa ko o baka nauuna yung clutch ko. Basta ganun, sabay yung tatlong yun. Kung meron kayo may bibigay na tips or may tuturo na
way, paano yung tamang pag downshift, comment nyo lang dyan at babasahin ko lahat yan. Ayun na, may araw na, medyo mainit na. Pero mas prefer ko yan ngayon since may dala tayong mga papeles, yung ORCR natin, para hindi mabasa. Nasa Capas Tarlac na tayo. Papunta na lang tayo ng LTO nila niyan. Malapit na ito eh. Ebisado ko na itong lugar na ito. Okay, so nandito na tayo sa sa Capas Public Market. Ayun o, Capas Public Market. Simple gesture na ganun, may tumatawid, pagbigyan na natin kasi hindi naman kakain ng ilang minuto o segundo yun, parang wala mang 5 seconds nakatawid na siya. So sa mga tumatawid na ganun, ako talaga ang paniniwala ko sa ganun, lagi ako nagbibigay sa mga ganon kasi siguro sa 10 segundo o kahit sabihin pa natin 30 seconds na ang bagal yung tumawid kasi yung 30 seconds sa'yo matagal na yun eh kung tatawid ka or matagal na yun. Pero para sa akin yung 30 seconds na yun, hindi ko naman siguro ikamamatay or madadamage yung buhay ko sa 30 seconds sa pagbibigay ng daan sa mga tumatawid na ganun. Kaya okay lang sa akin, willing to wait, always willing to wait para din sa safetyness ng. Okay, so andito na tayo sa LTO Capas, malapit na. Ito yung palatandaan ko, yung 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 tawag doon, overpass. Ayun, yung overpass. Ang putik. Ay, putik naman. Kasi tayo magpark kasi si Manong ay kaibigan ko na. Ang aga, Manong, daming tao no. Rehistro naman. Rehistro. Ha? Oo. Rehistro naman. 7 eh. No? 7. Parehistro naman ako. Hindi boss. Ninja 650. Okay, so again, yung first step natin is kukuha ng parang registration form para makuha ng stencil yung motor natin. Mamaya, next na tayo dito sa unang nagpapa-emission. So once na napa-stencil na, kukuha na nila for emission testing. At pagpasado naman tayo dun sa emission, babalik naman tayo dun sa loob ng office para i-process na yung registration natin. Ilalagay ko na lang later dito sa screen yung mga magagastos natin for today. Total na gastos for big bike registration.